Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, isa sa mga pangunahing aksyon ng ikalawang administrasyon ni US President Donald Trump ay ang pag-freeze sa mga proyekto ng United Nations Agency for International Development o ang USAID. Hindi umaayon sa interes o values ng Amerika ang pinaglalaanan ng pondo ng ahensya. Kabilang ang Pilipinas sa maraming bansang may mga proyektong pinupondohan ng USAID at apektado ng pangsamantalang pagpapatigil sa tulong mula sa gobyerno ng Estados Unidos. Nagkakahalaga ng 15 bilyong piso ang mga proyektong apektado ng USAID freeze sa bansang Pilipinas. Pinakaapektado ang mga sektor ng kaunlaran at ekonomiya, edukasyon, lalo na ang 5-point reform agenda ng DepEd, at ang kalusugan, health, partikular ang mga programa ng DOH kontra sa HIV/AIDS, malaria at tuberculosis. Ngunit nitong nakaraang linggo, tiniyak at pinangako ng Administrasyong Trump kay Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez ang $336 million na military assistance mula sa USAID. Gagamitin ang pondong ito para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ang ating Philippine Coast Guard upang igiit ang ating soberenya sa West Philippine Sea. Bagamat nakakapanatag ang hakbang na ito para sa pagkapanatili ng ating ugnayan sa Amerika at sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas, may pagkukulang o kamalian pa rin ang hangarin ng Administrasyong Trump para sa pagsusustento ng USAID. Kine-question man ng Administrasyong Trump ang USAID, ang mga aligasyon nito laban sa mga programa at proyektong pinaglalaanan ng pondo ng hensya. Ayon sa mga eksperto, ay haka-haka lamang at walang sapat na batayan ang pagpapahinto sa mga ito. Aba, mukhang marites lamang yun. Nakakapag-alala ang biglang pag-freeze sa USAID dahil inilalagay nito sa alanganin ang mahalagang proyekto sa edukasyon, ekonomiya, kalusugan, ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Sa kaso natin, higit na nakakapagtakang mas binigyan ng prioridad ang pagpopondo sa militar kaysa sa mga proyekto sa edukasyon at kalusugan. Pinapaalalahanan tayo ni Pope Benedict XVI na ang mga international aid katulad nga ng USAID ay hindi dapat maging utang na loob ng mga bansang nakakatanggap ng pondo mula sa mga bansang nagpapahiram o nagbibigay. Higit ba dito, sa usaping pangkapayapaan, ang mga sustentong ito ay dapat nakaugat sa human values, katulad ng pag-ibig at pag-uunawaan. Halimbawa nito ay ang pakikinig sa mga taong maapektuhan ng aid freeze. Kaya talagang nakakalungkot at nakakabahala ang hakbang na ito ng Amerika, hindi lamang para sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Armas at bala lang ba ang kailangan ng ating bansa upang mapanatili ang kapayapaan? At tayo ba ay dapat gipitin ng Amerika kung itinuturing nilang ang sustento bilang utang na loob natin sa kanila? Ang kasunduang ito ng Estados Unidos at Pilipinas ay dapat na makakatulong sa kapayapaan, makakatulong sa kaunlaran ng parehong bansa, hindi upang pagsamantalahan ang bawat isa. Lehitimo at nararapat naman ang pagpapalakas sa ating militar, lalo na kung ang ating soberenya at teritoryo ay marahas na ginigipit. Lehitimo rin ang nais ng Amerika na pamanatili ang mabuting ugnayan sa ating bansa. Ngunit ang pagkapairal ng kaunlaran ay higit sa politika at militarisasyon. Tunay kapanalig at ganapang kapayapaan kung ang mga mahihirap ay tinutulungang mabuhay ng makatao. Ang edukasyon ay humuhubog ng mabuting mag-aaral at ang kalusugan ng lahat ay maayos at ligtas. Kaya mga kapanalig, ang pagkapairal ng kapayapaan sa ating bansa ay higit pa sa pagbili ng armas at pagbili ng bala. Sa mga awit 147, inaanyahan tayo ng Diyos na kilalaning ang kapayapaan ay kung kailan ang mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan.
Sa kaso ng mga tinutulungan ng USAID, ang kagalingang ito ay mula sa pagkakaroon ng tinatawag nating trabaho, edukasyon, at serbisyong pangkalusugan. Sabi nga ng Catholic Social Teaching, Populorum Progressio, kung gusto natin ng kapayapaan, let us work for development. Development is the new name for peace. Hindi po bala, hindi baril, kung hindi human development. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.